Ansing makukulong na nga ba? Ito ang tanong ngayon ng maraming netizens matapos ang naging mainit na sagutan sa pagitan nina Ansing at Inday Okray na naging usap-usapan sa social media nitong mga nakaraang araw. Sa isang video na inilabas ni Inday Okray, sinabi nito na napag-usapan na umano nila ng kanyang asawa kung ano ang mga posibleng hakbang na maaari nilang gawin kaugnay sa kanilang naging alitan ni Ansing. Marami sa kanilang mga taga-suporta ang nagulat sa pahayag na ito dahil para sa ilan, tila seryoso si Inday Okray sa posibilidad ng pagsasampa ng reklamo laban kay Ansing dahil sa mga naging pahayag at umano'y pambabastos na nangyari sa kanilang palitan ng salita. Ayon naman kay Inday Okray, wala umano siyang intensyon na makipag-away o makipagdebate kay Ansing sa simula pa lamang. Ngunit dahil sa mga pangyayari at sa palitan ng mga salita, sinabi niyang hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na sumagot at depensahan ang kanyang panig. Ako siya sinabing magkano ka ba? Kasi nga, dinaldaldalan niya ako. Pero hindi ibig sabihin nung sinabi kong magkano ka ba, binibili ko yung buhay niya, hindi ganon. Dahil dito, marami ngayon ang nagtatanong, hanggang saan nga ba aabot ang hidwaan ng dalawa? Posible pa kayang maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan o tuluyan na ba itong haantong sa mas seryosong usapin? Samantala, kapansin-pansin din ang naging reaksyon ng ilang viewers sa comment section kung saan marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at galit kay Ansing dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Inday Okray. Sa kabilang banda, humingi naman umano ng paumanhin si Inday Okray kay Daddy Frankie dahil sa nangyaring kaguluhan. Ayon sa kanya, nahihiya siya sa nangyari at hindi niya inaasahan na haantong sa ganitong sitwasyon ang usapin. Kung susuriin natin mabuti ang buong pangyayari, malinaw na hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan lamang sa pagitan ng dalawang personalidad. Kapag emosyon na ang nangingibabaw sa isang usapan, mas lumalaki ang posibilidad na lumala pa ang sitwasyon lalo na kung nasa harap ito ng publiko at libo-libong tao ang nakatutok. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumaki ang ganitong klaseng issue ay dahil sa social media. Habang dumarami ang mga taong pumapanig sa magkabilang kampo, mas lalong umiinit ang sitwasyon at mas nahihirapan ang magkabilang panig na umatras o magpakumbaba. Marami rin ang nagtatanong kung posible nga bang magkaroon ng kaso dahil sa mga nangyari. Ang sagot dito ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng mga taong sangkot at sa kung may sapat na batayan para ituloy ang anumang legal na hakbang. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon o resulta kaya nananatili itong usapin na dapat hintayin ang susunod na developments bago magkaroon ng conclusion. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga rin na maging maingat ang lahat sa mga salitang binibitawan lalo na kung ito ay nasa publiko at maaaring makarating sa mas maraming tao. Minsan, ang mga salitang nasasabi dahil sa galit ay nagiging dahilan upang mas lumaki pa ang problema kaysa sa inaasahan. Sa aking pananaw, nakakalungkot makita na ang isang hindi pagkakaunawaan ay umabot sa puntong pinag-uusapan na ang posibilidad ng demanda o kaso. Mas maganda pa rin sana kung maaayos ito sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at pagkakaintindihan ng magkabilang panig. Hindi may kakaila na pareho silang may mga taga-suporta na nakatutok sa bawat galaw at bawat salita nila. Kaya anumang sabihin nila ay may malaking epekto hindi lamang sa kanilang imahe kundi pati na rin sa kanilang mga viewers na sumusubaybay sa kanila araw-araw. Sa panahon ngayon, napakadaling magsalita kapag emosyon ang umiiral. Ngunit kapag lumipas na ang galit, doon kadalasang napagtatanto ng isang tao na may mga salitang sana ay hindi na lamang niya nasabi. Marami rin ang umaasa na sa halip na lalo pang lumala ang sitwasyon, ay magkaroon ng pagkakataon ang magkabilang panig na maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sapagkat sa huli, mas maganda pa ring maalala sila dahil sa kanilang content at talento kaysa sa mga kontrobersyang bumabalot sa kanila. Gayunpaman, kung anuman ang magiging susunod na hakbang ng bawat panig ay tanging sila lamang ang makakapagpasya. Ang mahalaga ngayon ay manatiling mahinahon ang lahat at hintayin ang mga opisyal na pahayag mula sa mga taong direktang sangkot sa issue. At kayo, ano ang inyong opinyon? Sa tingin ba ninyo ay maaayos pa ang hidwaan nina Ansing at Inday Okray, o tuluyan na ba itong haantong sa mas seryosong usapin? I-comment ninyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa iba pang updates at commentary videos.